Yan, bali dito sa may left side yan, kitang kita yung mga nakatayong mga equipment dyan. Yan yung ginagamit nila para sa vertical drains, yung kinukuha yung tubig sa may gitna o ilalim ng lupa, kasi may mga existing pa yan na mga tubig sa ilalim niya. So kailangan nilang ilabas para makompact ito. So yan na lang yung nagho-hold ng tulay, yan sa may baba. So parang nakapatong na lang to sa parte na yan hanggang dun sa may dulo. Ang paggawa ng solar farm ay nangangailangan ng, syempre yung pinakauna yung solar panel. Yan, kung saan siya yung mag-absorb ng init galing sa araw. And then pagka na-absorb na to, papunta naman to sa controller na siyang nagko-control ng daloy ng kuryente papunta dun sa baterya. Good morning guys. So mula dito sa may Caloocan, dito sa may 8th Avenue ay maglalakbay lamang tayo ng 20 kilometers para marating natin yung Talitip, Bulacan, na kung saan doon tinatayo yung New Manila International Airport na kasalukuyan ngayon na ginagawa yung land reclamation. So tingnan natin yung development ng pagkatambak nila ng lupa, kung malapit na ba ito matapos o hindi pa. Alright, let's go. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. So based sa timeline ng paggawa ng nasabing airport ay ngayong 2024 matatapos yung land development niya. So pagkatapos ng land development niya ay susunod nila yung paggawa ng mga building facilities. So gagawin nila yung phase 1 ngayon na nangangailangan ng 50 megawatts na kuryente. So ayon kay Sir Ramon, ang yung may-ari ng San Miguel Corporation, ay gagawa sila ng solar farm na kaya mag-produce ng 1,200 megawatts na kuryente na kayang matugunan yung pangailangan ng airport. Ang paggawa ng solar farm ay nangangailangan ng, syempre yung pinakauna yung solar panel. Yan, kung saan siya yung mag-absorb ng init galing sa araw. And then pagka na-absorb na to, papunta naman to sa controller na siyang nagko-control ng daloy ng kuryente papunta dun sa baterya, na kung saan dun ini-imbak yung mga na-harvest na kuryente galing sa araw. And then yung naka-store naman o naka-imbak na kuryente galing sa baterya, na kung saan ang tawag dito ay DC o direct current, at kino-convert naman ito para maging alternating current or AC, na siyang requirements sa mga ilaw sa bahay, mga refrigerator, yan, mga radyo, mga TV. So ganyan tumatakbo yung solar farm para makapag-produce ng kuryente na mga gamit sa mga kabahayan o mga establishment. Alright, nasa Tawiran Bridge na tayo. Tingnan natin yung progreso nito, dahil matagal tayong walang update dito. Isang buwan yata mahigit o 2 buwan. Ito yung poste ng gagawin nilang tulay. Kasi itong tulay na Tawiran Bridge ay ano na to, lumang-luma na. Yan, ito yung poste niya. Laki nito, di ba? So yan na lang yung nagho-hold ng tulay, yan sa may baba. So parang nakapatong na lang to sa parte na yan hanggang dun sa may dulo. Yan, gumawa sila ng temporary na patungan habang ginagawa itong bagong tulay. Yan, pati rin dyan, yan nakapatong na lang siya.
Ito naman yung kabilang parte niya. Yan. So parehas, makapatong lang din. Yan o. Tapos doon ay merong mga engineers. Mukhang pupunta sila dun sa mga ginagawang airport. Yan o, taas na yan. Yan, bali dito sa may left side yan o, kitang kita yung mga nakatayong mga equipment dyan. Yan yung ginagamit nila para sa vertical drains. Yung kinukuha yung tubig sa may gitna o ilalim ng lupa, yung na-dredge nila, nakatambak dyan para mailabas. Kasi may mga existing pen na mga tubig sa ilalim niya. So kailangan nilang ilabas para makompact ito, para hindi siya malambot o lumambot yung lupa. So after ng vertical drains, yung ginagawa nila ngayon ay gamitan naman ito ng dynamic compaction, na kung saan sisiksikin yung lupa pa ilalim, didikdikin nila, gagamitin ng ganitong equipment yan, para masiksik yung lupa pa ilalim, para ito ay maging solid na siyang requirement sa pagtatayo ng mga building, para hindi ito mag-collapse o gumuho. Example na lang dito yung nandun sa MOA or Mall of Asia. Yan ay dating tubig yung MOA, na tinambakan lang siya ng buhangin o mga lupa para tayuan ng mall. Yan, dito sa may harapan natin, kapansin-pansin yung mga bato dito. Yan, ganitong bato yung pwedeng gamitin sa revetment construction, yung nilalagay sa gilid ng na-reclaim na lupa o area. Ito, pwede itong gamitin to para hindi mag-landslide yung na-dredge nila na tinambak na lupa. Yan, pinipinturahan pala to. Yan, kulay blue na siya. Ayos, pinapaganda nga ata. Kulay blue na itong pwedeng upuan dito. Maraming huli, kuya? Ano yung mga nahuli nyo, kuya, na isda? Bangus sa tilapia. Nag-high tide kasi, yung mga ibang bangus dyan sa mga fish cage ay lumilipat dito o tumatalon. Kaya dumadami yung dito, mga tilapia tsaka bangus. Sige, kaya thank you. Ayan siya. Ito naman yung Ubian Fishport. Dito banda yung may parte dito na sakayan ng mga tao dito. Ayan siya, Ubian Fishport. Yan, ito yung sakayan. Ito yung mga bangka nila. Yan, sakayan dito papunta sa mga coastal area, yung walang o remote area, yung walang daanan ng lupa. Yan, dito sumasakay. Yan siya. Yan. Yan, meron pa tayong isang tulay na madaanan. Yun na yung Taliptip Bridge. Doon tayo kakanan, tingnan natin doon kung pwedeng daanan doon. Let's go. Tapos dito naman, ito yung pinaka niya, parang dike. So itong parte dito sa bandang kanan ay dike rin to, kaya lang hindi pa natapos Mga sana pag natapos to, kasi para hindi papasok yung tubig dito. Hindi man natapos na or ongoing. Kasi dito sa may bandang kaliwa natin, yan, tingnan nyo, tinatambakan nila o hinuhukayan. Yan, ito yung isa pang tulay dito sa may Taliptip. Yung sunod dun na bayan ay Perez na. Ito yung pinaka parang boundary ng Taliptip tsaka Perez. Itong Taliptip Bridge. Yan. Ganyan siya. Meron din taungan ng mga bangka. Yan, tayo natin dun kung makapunta tayo dun sa may court dun.
Meron doon court sa bandang kaliwa. Tingnan natin. Mas malapit na yun dun sa airport na ginagawa. Ito yung mga kabahayan dito, malapit sa tubig, mga coastal area. Gaganda ng mga bahay dito. Ito, lubog na to. Ito yung court. Abot pa kaya doon? Wala nang daanan yata. Yeah. Wala na. So ayun, sa napagtanungan natin ay wala nang diretso doon. Palaisdaan na pala yan. Alright, palipad tayo ng drone para makita tayo. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.